Hello guys, good morning. Another day, another farm na naman tayo for today kung saan maglulocate tayo ng isang property na small cut lang po. Ano po? So ito po ay may sukat na 9,600 square meter or kulang-kulang isang ektarya. Ayan, so medyo masukal po si property ha, pero susubukan nating pasukin para makita natin yung pinakaloob niya kung ano yung nilalaman ni property. Pero kagaya ng nasabi ko, more on overlooking po si property. As you can see, ayan, papaganon po tayo. Ano po? Pero may flat area naman si property kung saan nakatayo yung aking mga kasama. So maliit na portion na lang yung kanyang flat, and then aakyat tayo papunta dun sa may pinakataas. Ano po? So titingnan natin kung gaano kataas, wala pa tayong idea. Pero bago tayo pumasok, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then paki-pindot yung ating notification bell para updated po tayo dun sa property na i-vlog po natin. So ano pang hinihintay natin para makita natin kung ano yung nilalaman ni property, and then mabigay ko po yung full details nitong property na to. So let's go. Ayan, so bago tayo pumasok kay property, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka right of way ng ating 9,600 square meters. So magmumula po tayo sa may bahay na yan, kasi ito pong road na to ay ginagawa na po yan kasi magiging laging road po yan, or meron pong part na kukwarihin dun sa may dulo na yon. So nag-start na silang gumawa ng road dito. And from the road na gagawin, tayo po ay merong 50 meters na magiging right of way kung saan yan po ay kukuhanin natin sa kapatid po ng may-ari. Ano po? So doon sa ginagawang road na yon hanggang dito is property na, so nasa 50 meters lang yan. And then meron naman tayong kapitbahay, and then nandun po yung pinaka-source din natin ng kuryente. And then tong part na to flat, and then tataas po tayo doon sa may part na yon. Ano po? So maganda rin naman kasi may overlooking tayo, pero hindi tayo papasok sa part na to kasi masyadong masukal, as in super sukal. So doon tayo pupunta sa part na yon kung saan part pa rin po siya ng property, and then doon tayo papasok para safe lang tayo. So let's go, lakad tayo, pasok tayo. Ito flat to, kasama tong flat area na to. Konti lang. Konti lang. Okay lang. At least may flat. Yan, magsisimula na tayong pumasok dun kay property. Pero dito sa kinakatayuan ko, dun po ako galing. Ano po? So, lumiban lang ako dito. And then, hindi nga tayo makapasok sa part na yan. So, dito tayo papasok para makita natin yung pinakaloob ni property. Talagang as in kakahuyan siya. Sobrang makahoy. Ayan. Pasok tayo. Yan, makikita niyo po dun sa video. Medyo paakyat na yung aking mga kasama. Dito sa part na to, hindi masyadong mataas. Meron pang mga niyog. Ayan, so doon po kami galing. Tapos umakyat ako dito. Tapos akyat pa tayo doon. Pataas pa po yan. Ayan, medyo hinihingal na. Ayan, pinapakita ko sa inyo yung reality ng property. Talagang ano to, overlooking to. Ayan, this is it. Nandito na ako sa medyo mataas na part. So, ulitin ko lang po para mas malinaw po dun sa mga makakapanood ng video na yun. Ano? Ayan, this is it. Nandito na ako sa medyo mataas na part. Pero ulitin ko lang po para mas malinaw po yung ibibigay nating info sa mga nanonood ng ating vlog. So, doon ako galing kung saan merong konting portion na flat, and then umakit ako pa unti-unti dito. Kasama ko yung aking kasama po na babae kanina sa video. Ano po? So, nandito na ako sa part na medyo mataas, pero hindi pa po natatapos yung taas niya kasi hanggang doon pa po si property sa pinakatuktok.
So, estimated ko po si property po ay nasa 90% na overlooking, and then nasa 5% lang yung pinaka-flat area niya kung saan katabi tayo ng pinaka-right of way na 50 meters. So, doon natin pa pwedeng ipasok yung ating sasakyan. Ano po, dito sa part na to, talagang medyo mataas na siya. Pero pwede tayong magtayo dyan ng mga kubo or bahay para at least meron tayong magandang view sa may pinakatuktok. And then, kagandahan po nito dahil bakod na yung pinaka boundary ni property. So, alam na natin kung hanggang saan lang si property. Ano po? So, yung kabilang part na yon is hindi na kasama kay property. So, I'm trying my best po para sana makapunta po dun sa may pinakatuktok, pero binawal ako nung aking guide kasi medyo masukal na daw po. So, safety first muna tayo, kaya hindi na natin siya mapupuntahan. Pero at least binibigay ko na lang po yung malinaw na details kahit hindi ko pumapasok yung pinaka buong area. Gusto ko na lang po i-explain sa inyo kung ano po talaga yung pinaka-itsura ni property. So dito masukal talaga, as in kakahuyan, and then ang magagawa nating paraan dyan is ipauling muna po natin para at least makita natin yung itsura po ng pinakalupa. Ano po? Pero kagaya ng nasabi ko, tayo po ay nasa 90% na upland overlooking, and then 5% lang po yung ating flatland. Ayan. So, lipat tayo sa ibang area. Baka sakali may makita pa tayo ibang papasukan para at least makita natin yung ibang portion po nung property. So, let's go. Ayan. So, nagtry ako ng best ko para kahit yung ibang portion nung property mabidyohan ko man lang, pero same lang po, talagang super sukal, talagang puro kahoy lang po yung nandito. Wala siya masyadong damo pero puro hardwood na po pwedeng ulimin. So may mga ilang puno ng niyog na lang na nandito. Estimated ko po nasa 20. So mga ganun na lang po yung niyog na nakapaloob kay property. Ano po, paakyat pa rin po yan dun sa tuktok. Sana nga matanaw natin yung pinaka-overlooking para makita natin yung sinasabi nila na tanaw talaga yung mga ibang property dito sa area na to, pero parang hindi natin kakayanin kasi sobrang sukal. So kailangan ipalinis si property. Ayan, so nandito tayo sa may mababang portion ulit ng property. Ayan, pakita ko lang din po sa inyo. Ano po, so yan, masukal pa rin. So, dito po sa bayan ng Quezon, so pwede po kayo magpalinis ng property na hindi po kayo magbabayad. So, ipapauling lang natin yan, and then yung pinakakahoy na mauuling, yun na po yung pinaka sahod ng mga maglilinis ng property nyo po. Ano po? And then si property po ay nasa 2 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka-national road. Ayan. So tayo po ay nasa, ulitin ko lang po tayo po ay nasa 2 kilometers para po makalabas ng National Road, and then nasa 1.5 kilometers para naman po makarating po tayo ng pinaka town proper po ng Buena Vista. Sa mga buyers ko po na naghahanap talaga ng medyo maliit na cut ng property and medyo adventurous po na mga gustong mag-farm, ayan, ito na po yung pwede kong i-offer sa inyo. About naman po sa ibang details na hindi ko nabanggit about this property, meron po kaming description box sa baba, so nandun po yung ibang details natin, pakiclick na lang din po yan. Ano po, pero price reveal na po tayo. Si property po ay binebenta po sa halagang 400k. Ayan, sa mga gustong mag-avail ng property na medyo may kaliitan po ang budget pero gustong-gusto na magka-farm, ayan, i-avail nyo na po ito dahil sa halagang 400k meron na po kayong ganitong kagandang farm. Konting linis lang po ito, maganda po ito. So, ulitin ko lang po, sorry po, hindi po natin masyadong nalibot si property kasi talagang sobrang sukal lang niya. Pero ayan, nandito tayo sa may pinakaharap ulit ng property. So, papakita ko lang po sa inyo kung bakit talagang halos wala tayong papasukan kasi yan po talaga puro damuhan na siya. Ayan.
hanggang doon po yan sa pinasukan namin. So talagang hindi natin makita yung kabuuan ng area, pero at least binibigay ko yung reality ng property. Ayan, talagang kailangan ipalinis. Kagandahan lang po ni property, mula po sa source ng kuryente, kung saan 50 meters lang po tayo. So magkakaroon ka na ng kuryente rito. And then meron po itong source ng tubig kung saan meron daw po itong parang sapa, pero hindi nga po natin mapuntahan dahil sobrang sukal. So yung iba naman daw po nagpapahukay lang para magkaroon po sila ng tubig dito sa area na to. Kung sakaling gusto nyong pasyalan si property at kayo po ay galing from Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 7 hours. Kagandahan po nito, ito po ay nasa halos 1 kilometer lang. Meron na po ritong mga katabing white sand na beach. So ayan, yung maganda sa lugar na to kasi halos katabi nyo lang po yung dagat. So ulitin ko lang po, 1.5 kilometers, nasa pinaka-town proper na po tayo kung saan nandun na yung munisipyo, school, mga botika, fast food. So medyo maganda tong property na to kasi malapit sa lahat. Meron ka pang kapitbahay, ayan. About naman po dun sa pagta-transfer ng CLOA title, wag po kayo mag-worry kasi kami po ay nag-a-assist po ng mga CLOA title na i-transfer po sa pangalan po ng mga nakabili para po maging PCT title po siya, po, or claim title, ayan. So avail na kayo mga ka-farmlat. Meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng screen. So pwede nyo po kami i-message, pwede nyo po kami i-call para po dito sa property po na ito. So wala tayong masyadong description kay property kasi talaga wala naman siyang tanim, kundi yung details lang niya is, ulitin ko lang, 95% na upland or overlooking, and then 5% na flat kung saan pa pwede tayong magtayo ng bahay dito sa part na to. Pwede mag-park ng sasakyan, or pwede rin naman tayo magtayo ng pinakakubo dun sa may pinakatuktok kung mga overlooking lover po tayo, po. Ayan, lumabas muna ako ng property para pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-road ni property. So, medyo marami nagre-request po na sana lagi ko ipapakita yung pinaka-road patungo sa property. So, ayan, pagbibigyan ko yung request ng ating mga viewers. Po? So, ito po ay ginagawa ng road. As you can see, sinusudsud na po siya. And then, ayun po yung equipment. Ayan po. Kaya po ito ginagawang pinaka-barangay road kasi meron po kasing gagawin dyan or kukunin dyan na mga part ng lupa kung saan yung tinatawag na magkukwari sila. So kailangan nila ng road para makalabas po yung mga lupa na hahakutin po nila, po. So ayun po yung equipment natin, and then dun po yung kukwarihin, and then ito po yung pinaka-right of way kung saan dito mag-start, and then yung 50 meters po na yun, ayun na po yung pinaka-property. So yung road natin, okay naman, walang putik. Pero dun sa gawin doon, cemented road na po tayo, po. So mix po yan. Dun sa 2 kilometers na tatahakin po natin, nasa 1 kilometer na po yung cemented road, and then 1 kilometer pa yung hindi pa nase-semento. So kasali na dito yung 1 kilometer na hindi pa cemented road. May mga bahay naman po dito, so hindi tayo mapapangalaw. Ayan, so pasok na ulit tayo kay property. So dagdag info pa po para sa pagtatapos na ating vlog. Ito po ay may dating sukat na kung saan galing po sa agrarian po yung sukat nila, pero hindi pa po ito nasusukat ng mga licensed geodetic kung saan pwede naman po tayo magpasukat para magpa-relocate, po. So yung boundary niya o yung mga muhon niya is meron pa naman po. So yun po yung galing sa sukat ng agrarian kasi nga ito po ay CLOA title. Kagandahan lang po nito, buhay po ang may-ari. About naman po sa sasagutin ng ating seller at buyer sa panahon ng ating bentahan, meron po tayong description box sa baba. So nandun po yung mga details about po dun sa mga sagot ng both side, po. Ayan, sa magandang property na naman yung na-visit natin for today. Isang medyo
cheap na price na property para dun sa mga gustong magka-farm pero wala pang masyadong budget. Ayan, so ito na yung hinihintay nyo, avail nyo na po ito mga ka-farm. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty, and thank you for watching. Abang-abang po kayo dun sa mga susunod naming vlog. And thank you.